Wala nang 24 hours matatapos na ang trade deadline kaya tinrade ng Milwaukee Bucks si Chris Middleton, A.J. Johnson at picks papuntang Wizards kapalit ni Kyle Kuzma, Patrick Baldwin at second round pick. Suportado di umano ni Giannis ang naging trade ng Milwaukee Bucks. Prior kasi sa trade na to, meron po si Giannis na cryptic message na parang gusto niyang pumunta ng Houston dahil merong kulay pula at puti na nakapost sa kanya. So pwede rin naman Portland yun or kaya Bulls. Agad din naman binura ni Giannis ang cryptic post na to after ng trade ni Middleton papuntang Wizards. Ang unang ginawa pa ni Kuzma pagka-trade niya sa Milwaukee Bucks, inalis niya yung kanyang trade kicker bonus para makapag-sign pa ang Bucks ulit. Naging above sila sa second tax apron, so pwede pa sila makakuha ngayon ng buyout player. Sa naging move na to ng Milwaukee Bucks, panalo sila ngayon sa trade dahil naiwasan nila yung second tax apron. Si Kuzma pa mayroong 15 points, 5 rebounds at 2 assists per game. Saka tradeable talaga si Kuzma dahil sa kontrata niya, pababa. Nasa $23 million ngayong taon, magiging 21 million hanggang 19 million until 2027. Si Middleton naman nasa 12 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Injury prone na rin kasi siya. Pero kapag healthy si Middleton, siya yung bumubuhat din sa Bucks. Eligible na rin kasi siya sa contract extension. Meron pa siyang player option. Kaya business wise, panalo doon yung Milwaukee. Si Jonas Valanciunas naman na trade na sa Sacramento kapalit ni CD Sissoko at 2 second round pick. Halos wala rin kapalit yun. Si Daniel Theis nasa OKC na kapalit naman ang mga second round pick. Trending din ngayon si Draymond Green habang papalapit yung deadline dahil siya yung tinitingnan na mati-trade. Meron din siyang comment sa kanyang podcast about kay Butler na baka sa kakadabog niya sa trade, sa Toronto siya bigla ipadala ni Pat Riley. Umiigsi na rin yung oras ng Golden State para makapag-pull out ng trade. Kaya Mike Dunleavy, galaw-galaw baka ma-stroke. Akalain mo pang naunahan sila kay Kyle Kuzma na dati interesado rin sila na pwede sana nilang makuha yon gamit si Schroeder at 2 second round pick. Mukhang hindi rin sila interesado ngayon dahil nga nakapokus sila kay Kevin Durant. Pwede nila din sana nakuha si Valanciunas na halos walang kapalit dahil din sa ginawa ng Sacramento. Base kay Sham, walang interest na maglaro or bumalik ng Golden State si Kevin Durant kahit dun pa siya nanalo ng championship. Kaso nasa Suns ang right kung saan iti-trade si Kevin Durant kung sino mang team ang makakapagbigay ng magandang package. Dahil sa wala ng 24 hours itong Golden State, baka maunahan pa ulit sila sa mga prime target tulad ni Nikola Vucevic or kahit si Brandon Ingram na makuha ng ibang teams. Dahil nga masyado sila nagpo-focus ngayon kay Kevin Durant. May reporting kasi sa Hoopswire na mapupunta si KD sa Golden State, si Butler at si Kuminga sa Suns at si Andrew Wiggins naman sa Miami Heat. So pwede mangyari yon. Hindi naman kasi totaliwa sa sinabi ni Sham dahil ang sinabi niya ayaw nang bumalik ni KD sa Warriors. Habang nagpa-practice naman si Luka kasama si LeBron, may report na expected makakalaro na siya sa game sa Indiana Pacers. Home court din ng Lakers yun February 9. After yun ng game ng LA versus Golden State. May ample time pa ang LA kung makakakuha sila ng sentro after nung deadline. Ayaw pa rin kasi nila magpakawala ng malaking asset sa trade. Mukhang i-retain din nila si Dalton Knecht dahil siya yung iniwan talaga sa pagkuha pa ng isang big time center. Ang 2 sentro na nasa radar ngayon ng LA, si Time Lord, si Robert Williams ng Portland na merong 7 points at 7 rebounds per game. Nasa $12 million ang kanyang contract. Yung isa pa si Nick Claxton, kaso to medyo malaki yung kontrata. Nasa $27 million. Pero tradable talaga yung kontrata niya dahil katulad yun ng kay Kuzma, pababa. Si Nikola Vucevic naman kaya hesitant yung Golden State at itong Lakers na kunin siya via trade dahil ang hinihingi ng Bulls ay mga first round pick.